Dahil umano sa away sa lupa, patay ang isang lalaki sa San Dionisio, Iloilo matapos pagbabarili ng kanyang tiyuhin. Sa Cebu naman, inaresto ng mga otoridad ang isang punong barangay dahil sa pamemeke umano ng mga dokumento. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. You have the right to remain silent. Anything you say can be used and may be used against you in the court of law. Inaresto ng NBI at ng BIR ang isang punong barangay sa Naga, Cebu dahil sa pamimiki umano ng Deed of Absolute Sale ng lupa at Certificate Authorizing Registration. Sa video ng NBI, hawak pa ng suspect ang mga peking dokumento. Ang mga dokumento gagamitin sa paglilipat umano ng pangalan sa isang titulo ng lupa sa bayan ng Mualboal sa kanyang namayapang ina. Una na nahuli ng NBI ang dalawa niyang tauhan na nagproseso ng mga peking dokumento. 2 counts of violation of falsification of public documents, Article 172 in relation to Article 171 in relation to the Cybercrime Law, Republic Act 10175, as well as the National Internal Revenue Code. Ipinakita ng BIR kung paano nila nalaman na peking dokumento ang ipinakita ng suspect gamit ang ultraviolet light. Maharap din sa kasong paglabag sa anti-graft ang suspect. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan na pahayag ang suspect pero tumanggi itong humarap sa kamera. Bistado ng mga otoridad ang ilang motorista ang gumagamit ng peking driver's license sa Cebu. Kabilang dito ang isang motoristang sinita dahil sa paglabag sa traffic sign pero agad tumakas at iniwan ang lisensya. Nang i-verify ng LTO na pagkalamang peke ang lisensya. Confirm ni siya nga fake so kanang it validates our kuan nga nganong niikyas ni siya kay gawas nga iyahang rehistro is kuan kining iyang rehistro is expired. Kuan sad fake sad iyang license. Ngayong buwan lang, 4 na peking driver's license ang nakumpiska sa mga nahuling motorista. Sa lungsod ng Mandaue, mayroong 3,000 pesos na multa para sa mapapatunayang gumagamit ng peking driver's license. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa San Dionisio, Iloilo. Suspect sa krimen ang kanyang tiyuhin. Ayon sa San Dionisio Police, may pinagtalunan ang dalawa bago ang pamamaril. Matagal na umanong may alitan ang magtiyuhin na konektado sa away sa lupa. Naristo na ang suspect. Natakot umano siya kaya mabilis na tumakas matapos barilin ang pamangkin. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.